mukhang rosaryo sa malayo. Pero gawa sa ginto. Ito raw ang kwintas na kukumpleto sa Filipiniana ni Maria Clara. Pero ang alahas na ito, hindi lang sinaunang pang-adorno. Mababakas rin sa bawat piraso nito ang isang yugto sa kasaysayan ng mga Pilipino. Kahit saang sulok mabaling ang inyong tingin, makikita ang mga antigong gamit sa bahay ng kolektor at designer na si Maria Angelica Santos Bermejo o mas kilala sa palayo na Gigi. 39 years na raw siyang nangongolekta. Bata pa siya nang regaluhan ng alahas ng kanyang ina. Ang alahas kasi may halaga Remember, gold? Even before pre-colonial Philippines, gold already had value. It was a medium of exchange. So aside from being an adornment, it was used as a currency. Sa heirloom jewelry, nagkaroon ng interes si Gigi. Mga alahas na isinusuot noong panahon ng mga Kastila. At ang kanyang pinakapaborito raw sa kanyang koleksyon, ang kwintas na kung tawagin ay tambourine. The tambourine derives from the word tambor, a frame used in needlework to guide the sewing instruments through the looping and twirling of thread-like wire. Yan ang pinakaunang mga kind of bead ng tambourine ng mga bandang 1700s. At tapos nagiging mas pa-intricate siya ng mas pa-intricate. In the 333 years of tambourine, there was also an evolving character of the era, of the women that wore them, and of the artisans that made them. This is my first tambourine. Ito mo naman, ang ganda, ang haba. So this is about over 100 years old, 1900s to 1920s, so it's over a century old. This is an original piece. Very consistent ang color niya, from the relicario to the butterfly, and even all of its beads, they are of the same patina, yung surface of the antique piece. When you make the relicario or the butterfly, you're gonna see the filigree design or jewelry technique. No, yung mga wires na very flowy and they're very romantic and in style, diba? Very intricate, very detailed. That's what tambourine jewelry is all about. Ang disenyo ng tambourine ay hango sa dasal ng mga Katoliko para kay Maria, ang ina ni Jesus, ang rosaryo. They started as prayer beads, they started as rosaries. So it started from faith, and in the end, it turned into adornment. The Spaniards tried to make us very submissive by introducing to us the Mama Mary, who's very meek and kind, all the saints who are good. And so ayaw ng mga Espanyol na elaborate tayo. How did the Filipinos circumvent that? Using the tambourine as a medium to express themselves. So, kita mo, notice mo, very intricate ang gawa ng tambourine. Very elaborate ang tambourine. It showed the quiet defiance of the Filipino. Ayan, tingnan mo ha. Napakagaganda. These are the different ways of designing the pieces of tambourine parts that we receive loose. Diba? Kasi minsan nga dumaratang sa amin, loose na siya eh. Siguro na ipaghati-hati na sa mga airs. So, like this one are different kinds of relicario. See? Pinagsama-sama ko lang siya. Tapos, ito naman, ito yung sinasabi kong kilabot. Ayan, may kilabot design siya. Oh. Goosebumps. Ito naman is a modern way of interpreting the tambourine. These are all 1800
tambourines. Now this is a very special alfajor piece. Look at how fine it is. Most of the 18-karat gold tambourine pieces are very fine. Kwento ni Gigi, noong kabataan niya, mababa raw ang tingin sa mga gawang Pinoy. Natatawa ako kasi nung panahon namin, hindi namin pinapansin yung mga locally made. Ay, bakya yan, bakya. Pero ngayon, my God, there is a resurgence. And well and good, because of this resurgence, you get to search yourself, who am I? What are my roots? Diba? Yan ang tinatanong ng Pilipino. Sa May Kawayan, Bulacan, buhay pa ang paggawa ng mga heirloom jewelry tulad ng tambourine. Itinatag ang May Kawayan Jewelry Industry Association Incorporated noong 1985 para suportahan ang jewelry industry sa bayan. Actually, nagdala dito ng jewelry making mga Chinese sa Binondo. Ang nangyari, naghanap sila ng lugar na pwede nilang paggawa na hindi sila masyadong hinahasal ng BIR. At that time, Spanish time, nakarating sila dito sa May Kawayan, which was called Kawayan before, na ang mga tao, ang kanilang hanap buhay ay blacksmithing, yung gumagawa ng panday. So, yun, tinuruan nila yung mga tao dito na maggawa ng jewelry at dito na naging center ng jewelry making ang May Kawayan. Mahaba siya, lumipis. Pero sa paglipas ng panahon, humina ang industriya. Hindi, hanggang doon. Kailangan maging nilubit siya. Sinisikap itong i-revive at isinusulong na gawing fine jewelry capital of the Philippines ang May Kawayan. Sayang sayang yung industriya. Marami tayong gold. Tsaka ang Pilipino, magaling silang magaling na hindi ka pareho na ibang nationals. Ang Pilipino may diskarte, kumbaga sa manggas alam ko sa ikakabit. Ang Pilipino hindi madiskarte, napoporma nila. Tsaka may sariling arte ang Pilipino 26 years old lang si Cecilia Ramos nang pasukin ang jewelry business. Ngayon, 75 na siya at nandito pa rin sa industriya. Noong 80s, mas malakas. Siyempre, mas mura ang gold. Mas maraming nagpapagawa sa'yo. Nung mag-umpisa ako, ang gold ay 500 pesos lang per gram. You know how much now? It's 5.5 per gram. Because sa pagtaas ng gold, yung mga plateria ay hindi na kumukuha ng bagong workers. Kaya yung workers napilitang maghanap ng ibang trabaho. Platero ang tawag sa mga artisan na gumagawa ng alahas. Mula sa 40 platero, ngayon 4 na lang ang natitirang gumawa ng alahas sa plateria ni Cecilia. Ang labor ay mas mahal pag tambourine kesa sa ibang alahas kasi hindi siya magagawa ng days lang. At depende sa design, pinakamatagal ang 1 week. Simple pa yan, ha? Pag hindi simple, 2 weeks. Pag mas mahirap ang design, kamukha nung makikita mo yung alfajor, ang ginawa ata doon mga 1 month. Hindi kayang gawin ng machine. Tao lang, kamay lang ng tao ang pwede. Importansya ng paggawa ng tambourine, yan na lang ang ating design na nasa isip. Kung puro modern ang matitira at wala nang gumagawa ng tambourine, ano pa ipagmamalaki ng Pilipinas? Mula sa dating ginto, ngayon silver tambourine na ang pinagkakaabalahang gawin ng mga platero ni Cecilia tulad ni Mang Willie. Yung piyesa ng kwintas, doon sa tambourine. Tingga to tingga. Ito ay wire para susunugin para hindi lumutong. Walang asido. Tubig yan. Basta may ganito ka, yan, okay. Makagawa ka na ng medalyon. Ang pinakita ko sa tambourine ngayon, hindi siya nakakasapat dahil sa, yan, pinakang gawa. Dati puro gold.
na Pilipino. Magaling sa mabusising gawa. Yun ang masasabi ko. Mano Pilipino, matyaga. Minsan, buwis buhay rin daw ang paggawa ng tambourine. Minsan Damildor, naipit sa Damildor. Medyo biglang hilang kasi persado yun eh. Minsan dumudugo eh. Minsan yung nagbubutas ng metal. Minsan dumadaples, tutusok. Malabo na ang mga mata ni Mang Willie, kaya gusto niya sana ay maipasa na ang kanyang karunungan sa platerya. Kung may gustong magpaturo, tuturo ako kahit libre. Basta yun ang hindi kain ko. Ayoko mamatay ang dito sa alas. Mahal ko may kawayan eh. Kaya gusto ko, simbolo na may kawayan yung alas eh. Kaya gusto ko maisalin. Ang pamangkin naman ni Gigi na si Sam, hindi na naghihintay ng espesyal na okasyon para isuot ang tambourine. Tambourine jewelry is my tita's favorite. Nung una kong nakita, talagang napawawa ko sa craftsmanship. Kakaiba talaga siya. And like I said, it was so reminiscent of what I'd seen only in photos, what I'd seen only in museums. Nothing that I'd ever seen worn proudly in modern day. That's where I was really, parang namulatan ako na pwedeng-pwede pala to sa everyday. Pwede natin ibalik. This is my first tambourine. Libro naman ang gustong iwan ni Gigi para sa future generations. Pinamagatan niya itong Alahas. Number one, it really aims by documenting history and our legacy, preserving our legacy. It aims to be able to educate both the Filipinos and the global audience, towards the importance, the value, the significance, the symbolism of what Philippine heritage jewelry is. Hoping that by understanding what Philippine heritage is, the young generation will become our future stewards of heritage. Nagulat si Gigi sa dami ng interes sa kanyang libro at sa mga alahas na tampok rito. Naimbitahan pa siya ng Philippine Embassy sa Japan para ibahagi ang kwento ng ating heirloom jewelry. The woman and the jewelry is not far apart. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Meron na siyang love at first sight. Yan ang maganda sa alahas. Pero hindi lahat ng alahas tatawagin ka ng pansin, di ba? Di ba hindi mo naman naintindihan eh. Gusto mo na lang siyang kilalanin, di ba? Gusto mo siyang maintindihan. I think that there's more to just adornment, it being an adornment. I think it is really finding meaning and finding purpose in what you're wearing, di ba? It's the soul in me already that is craving for something to hold on to. That is why I think Philippine heritage is good for you. It's good for you because it lets you express who you are. It lets you communicate the value of what you are wearing. More than just the financial value, it also shows the kind of person that you are. So, the more we embrace our heritage, the more we earn the right to be Filipino. Jewelry is empowering.